Palakpakan po natin ang Panginoon sa araw po na ito. As we can see on the picture po, kikita natin ang mapa ng Pilipinas at ang scope po ng Bagyo Christine. Halos na-cover na po ng Bagyong Christine ang buong Pilipinas. Kaya naman ang buong Luzon po talagang apektado po. Apektado po. Lalong-lalo na po yung unang landfall ng Bagyong Christine, ang lugar po ng Bicol. Marami na pong bagyo ang pinagdaanan ng Bicol pero dito sila medyo umaray. At ang laki po ng scope po niyan. Kaya prayer po natin, sama-sana ba natin itong bugbugin sa prayer, ibabad sa dasal. Dahil ang sabi po nila, pwede po itong mag-U-turn, pwede po itong bumalik. Iluhod natin ito sa Panginoon sa panalangin. Amen po ba mga kapatid? Dahil walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Panginoon. Naniniwala po ako sa sama-samang panalangin. There is power in corporate prayer. Ang lalaki pong ito ay taga Camarines Sur. Pinag-pray po namin ito. Napanood niyo po ba yung video po niya? Meron po yan. Nung nakita po namin yung video na yan, pinag-pray po namin siya dahil maghapon po siyang nakayakap sa puno ng niyog. Habang lumalaki po yung baha, umaakyat po siya ng umaakyat. Meron pa po isang picture yan na talagang sumagad na po siya. According po sa report, ay inabot po siya ng maghapon, 6 hours. Nakayakap po sa puno ng niyog. 6 hours, imagine that. Hindi po bumibitaw. Sapagkat pag bumitaw po siya, tatangin siya ng malakas na current po ng agos ng baha. Kahit giniginaw na, kahit nagugutom na, kahit hirap na, yakap-yakap pa rin po niya ang punong niyog. And by 15:31 p.m. o 3:31 p.m., ayan na po siya. Nagkakape na po. Tinugon ng Panginoon yung ating panalangin. Isa ho yan sa nag-cause ng stress sa akin. Sa totoo lang. Pinag-alala namin yan. Kaya nung nakita ko pong nagkakape, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Purihin ang Panginoon. Naalala ko tuloy yung story na meron daw pong bagyo din po ito, may anunsyo ng Pag-asa na may parating na bagyo. Kaya ang sabi po doon sa story, yung pong kanyang kapitbahay, may dalang owner. Ang sabi sa kanya, Brad, malakas na ang ulan, lumikas na tayo. Ang sabi po niya, ililigtas ako ni Lord, dito lang ako. So, napaka-spiritual, lakas ng faith, iniwanan na siya ng kapitbahay. Hanggang sa tuloy-tuloy po yung ulan, bumabaha na po. At nung bumabaha na po, dumating na po yung mga barangay officials, naka-rubber boat, sinisigawan na siya, Brad, alis ka na dyan, i-rescue ka na namin. Mataas na ang baha. Naka-rubber boat. Ang sabi po niya, ililigtas ako ni Lord. Dito lang ako. Ang galing po, no? Hanggang sumapit po ang gabi, nag-brown out na po, tuloy-tuloy pa rin po yung lakas ng hangin, ulan, tapos biglang bumilis po yung akyat ng tubig, inabot na po sa bubong. At itong taong ito, nasa bubong na. At dumating na po yung Red Cross at saka Wisar, teamwork na po, Wisar at saka Red Cross, nasa helicopter na po. At sinisigawan na siya, umalis ka na dyan, ililigtas ka namin, i-rescue ka namin. Ang sabi po niya, ililigtas ako ni Lord, dito lang ako. Alam niyo po, paglipas po ng ilang oras pa po, tumaas po yung tubig. Itong taong ito po namatay. At nung namatay po siya, sinisi niya ang Panginoon
Sabi niya sa Panginoon, Lord naman, sabi ko, ililigtas mo ako, ba't di mo ako niligtas? Sabi ni Lord sa kanya, Nak, huwag ka namang ganyan. Ilang beses na ako nagpadala na magre-rescue sa'yo para iligtas ka. Alam niyo po, ang Panginoon, kung minsan pag kumilos, gumagamit po yan ng tao. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang pasaway. Pag sinabing lumikas ka na, umalis ka na dyan, delikado na dyan, sumunod ka na, huwag kang pasaway. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang sabi po, pagsubok daw ito ng Diyos, ang ganitong klaseng matinding bagyo, matinding pagsubok ng Diyos. Marami po akong nakikitang post na ganyan, kaya yan po, inuulit-ulit ko yan eh. Every time na may tragedy, every time na mga ganitong pangyayari, ang mga post na nakikita ko, pagsubok ito ng Diyos. Para sa inyo, yan po bang mga ganyang bagyo, nasisira ang mga bahay, nasisira yung mga kabuhayan, mga pananim, maraming namamatay, tao, mga hayop. Sa tingin nyo ba, pagsubok ba talaga yan ng Diyos? O hindi? Sino pong nagsasabing pagsubok yan ng Diyos? Taas ang kamay. Yan. Sino pong nagsasabing hindi yan pagsubok ng Diyos? Taas ang kamay. Kung ang sagot po nyo ay wala, mali kayo. Pero kung pagsagot nyo ay pagsubok at hindi pagsubok, tama po kayo. Kasi ako po, ang sagot ko po dyan, yes and no. Unang-una, no. Hindi po yan pagsubok ng Diyos kasi ayaw ng Diyos na mawasak ang buhay ng ating mga kababayan. Mawasak ang kabuhayan ng marami. Ayaw ng Diyos yan. Kasi pag sinabi mong pagsubok yan ng Diyos, masisisi po ang Diyos. Nagkakaintindihan po tayo? Na po? Sa akin, hindi po yan pagsubok ng Diyos. Ang tawag ko po dyan, consequence. Consequence yan. Kasi sabi po nila, dito po sa Bicol, 14 po na quarry po ang nakita. Yan po dahilan. Pinagpuputol po yung mga puno, nakalbo na ang mga kabundukan, kaya pagdating ng ulan, bagyo, wala nang humaharang. Binabaha na po yung mga kabahayanan. Consequence po yan. At pwede ko rin pong sabihin, yes, pagsubok yan sa ating pananampalataya. Test of faith ang tawag po dyan. Test of faith na, ano ka ba, may bagyon dumating sa'yo, kakapit ka ba o bibitaw? Test of faith yan. Tanungin mo yung katabi mo, kakapit ka o bibitaw? Pag bumitaw ka, maaanod ka. Masisira ka, malalayo ka. Test of faith, kakapit ka ba o bibitaw? Lalaban ka ba o magpapatalo? Sino po dito lalaban? Maninindigan ka ba o magpapaanod? Sino po dito maninindigan? Kakapit sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang ating kakampi. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dalawang klaseng unos ang nakikita ko po, mga kapatid. May unos po na mababasa ka talaga. Literal na bagyo. At may unos naman na maiiyak ka. Mababasa ka ng luha. Na pakiramdam mo kung minsan, kahit walang bagyo, binabagyo ka. Sino dito, ganyan ang kalagayan mo ngayon? Wala naman bagyo, wala ka naman sa Bicol, di ka naman masyadong apektado, pero parang yung buhay mo, binabagyo. O sino dito, tapos na yung bagyo, pero pakiramdam mo, nasa bagyo ka pa rin. Hawakan mo yung katabi mo, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hindi siya magpapabaya. Hindi niya tayo iiwanan. Hallelujah. Ano po ang sabi ng Biblia tungkol po sa unos?
Babasa po ako ng mga ilang talata as we end. Ang sabi po dyan sa awit 119, 165, sumampalak sa akin ang mga unos, ngunit hindi ako nawawala. Ang Panginoon ang aking sandigan. Kahit sinasampal ka, binabato ka, sumasalpak sa iyo, ang mga unos, ibig sabihin maraming unos, maraming pagsubok, maraming bagyo. Ang sabi dito, hindi tayo nawawala dahil ang Panginoon ang ating pundasyon. Malalim yung ating pundasyon sa Panginoon. Kaya hindi po tayo nayayanig. We are not shaken, we are not broken because Christ is our firm foundation. Can we say amen to that? At ang sabi pa po ng Isaiah 41:10, basahin po natin, huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mangangamba, sapagkat ako ang iyong Diyos. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, panalangin po natin na akapin ng Panginoon ang lahat po ng nasa unos ngayon. Ang lahat ng inaabot ng tinig na ito, na wag silang mangamba, wag silang matakot, sapagkat yakap sila ng ating Diyos. Can we say hallelujah? Sa mga araw ng unos, tawagan mo ako, sabi ng Panginoon, at ililigtas kita at ang iyong ipagpupuri ay ako lamang. Salmo 50:15. Ang sabi sa mga araw na may unos, tawagan mo ang Panginoon. Lapitan mo ang Panginoon. Sa Diyos ka lalapit. Hindi ka dapat lalayo. Hindi ka dapat lalayo sa Kanya. Kaya hindi po tama yung kasabihan na ang bagyo ay papalapit sa Pilipinas. Papalapit daw ang bagyo sa Pilipinas. Ang Pilipinas papalayo sa bagyo. Mali po yun, mali. Dapat sa panahon ng bagyo, ikaw ang lalapit sa Diyos. Hindi ka lalayo. Amen. Ang sabi pa po, Salmo 91:2-4, at siya'y magiging iyong sandigan at iyong magiging tanggol mo at iyong magiging sulo sa mga panahon ng unos. Ibig sabihin ng sulo, the Lord is your light. Siya ang magbibigay ng liwanag. Kaliwanagan sa isip mo. Kasi pag may unos tayo, marami tayong unos na pinagdadaanan, minsan bagsak na bagsak po tayo. Ang kalooban natin ay nababalot ng lungkot. Pero hayaan po natin na ang Panginoon po ang magbigay ng kapayapaan po sa atin. Pakisabi sa katabi mo, Amen. Amen. The Lord is your light, the Lord is your peace. Sabi pa po sa Roma 5:5, huwag kang mawawala ng pag-asa sapagkat ang pag-asa ay may buhay. Ano po ibig sabihin nito? Hanggat may buhay, may pag-asa. Yes, pwedeng mawala yung mga bagay-bagay na yan. Pero pwede po yan ibalik ng Panginoon. Alam niyo po, kwento po, patotoo, yung post po ng kaibigan kong pastor, doon po sa lugar po nila sa Albay, 24 po ang namatay dahil sa bagyong ito. Hindi pa po ito exact na bilang kasi mas maaga niya po ito sinabi. Hindi pa po ito official. Kaya ipagpasalamat po natin sa Diyos, naputulan ka ng kahoy, napuno, nasiraan ka ng ganito, nawalan ka ng bubong. Ano man po ang naging epekto ng bagyo po sa atin, sa lahat po ng inaabot ng tinig na ito, pagpasalamat po natin na may buhay po tayo. Iningatan ng Diyos yung buhay natin. Mas masakit po mawalan. Mas masakit po yun. Kaya grabe po yung pagdadalamhati natin. Para sa mga kababayan po natin na nawalan ng asawa, nawalan ng anak, nawalan ng magulang. Alam ko malaki, alam ko magastos, alam ko masakit. Kanina po habang kumakanta tayo, naiiyak po ako.
Sabi ko, Lord, kayo na pong bahalang magbalik sa anumang bagay na nawala sa mga kababayan po namin, sa aming mga kapatiran. Ang Panginoon, parang nangungusap sa akin, sabi niya, I am the God of restoration. Ako ang Diyos na nag-provide, ako ang Diyos nagbigay para itayo yan. At kung yan ay sinira ng bagyo, ako rin ang Diyos ang magbe-bless sa inyo, ang magpo-provide para mag-rebuild ng mas maganda, mas malakas, mas matibay. Kung kayo po'y nananalig po sa Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos. Ipagpasalamat natin yan sa Panginoon. Panginoon, buhay kami. Panginoon, buhay ang aming pamilya. Yes, nawalan kami. Yes, nasira ito, bumagsak ito. Pero Panginoon, kayo magbabangon sa amin. Dahil you are with us, you are for us, you are in us. You are our provider, you are our God. Sa iyo kami naglilingkod. Alam niyo po, sa panahon ng kahirapan, diyan kung minsan bumubuhos ang pagpapala ng Diyos. Manalig po kayo. As I study the Bible, habang pinag-aaralan ko rin ang buhay ng mga tao, nakita ko po, sa panahon ng paghihirap, bumubuhos ang pagpapala. Can we say amen to that? Grabe, napipil ko yung presence ni Lord. Maniwala ka. Pinagtatawanan ng dyablo yung pong mga anak ng Diyos kapag tayo ay nawawalan, kapag tayo ay nalulugi, kapag nasisira yung mga itinayo natin, pinagtatawanan po tayo ng dyablo. At tayo naman kung minsan nalulungkot, nadi-discourage. Pero ang Panginoon, hawakan mo nga sa balikat yung katabi mo, kino-comfort ka. Sabihin mo sa kanya, huwag kang mag-alala na. Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo. Hawakan mo siya. Ako magbe-bless sa'yo. Ako magpo-provide. Ibabalik ko lahat ng bagay na nawala sa'yo. Kung paano kita pinagpala noon, kaya kitang pagpalain ngayon. Kung kaya kitang sakluluhan noon, I will be your provider. I will be your sustainer. Hallelujah. Ang sabi pa po dito, ang Panginoon ay malapit sa mga nalulungkot. Ang mga nasa kahirapan ay tinutulungan niya. Salmo 34:18. Sabi po dito, no, yung po mga nasa paghihirap, tinutulungan po ng Diyos. Tanong ko po sa inyo, kailan kayo nakaranas ng matinding pagpapala? Di ba nung panahon na hirap tayo? Doon tayo pinagpala ng Diyos. Amen? Kaya naniniwala ako, may matinding pagpapala ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya ang dyablo po mapapahiya. Ang dyablo mapapahiya. I am here to tell you, something good is going to happen as we continue to serve the Lord. As we continue to be faithful to the Lord and to His Word, the Lord will bless us mightily. Pag sinabing pagpapala na may kilos ng Diyos, iba po yun. Magugulat ka. Yung bagay na nawala sa'yo, magugulat ka, ibabalik yan ng Diyos mas malaki, mas maganda, mas matindi. Kaya, yung pong mga man of God, yung pong mga malalalim sa Panginoon, kapag may nangyayaring ganyan, nangingilabot sila sa presensya ng Diyos, parang iniisip nila, Lord, ano kayang pwede mong gawin ngayon? Nakita ko kilos ng kaaway, winasak ng kaaway. Ang mga bagay nito, ano kaya yung mangyayari ngayon na kilos mo, Panginoon? Excited po ako doon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is so close with us. He will never leave us nor forsake us. He is our help. He is our sustainer, our provider. He is our God, our Lord. Praise God. Ang sabi po sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Pakisiko ngayon katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba, huwag kang mag-worry. Huwag kang mag-alala. Huwag kang malungkot. Siya ang Diyos na sumasa atin. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Ang aking pong mahal na asawa, si Sister Chris po,
Pag may mga ganitong tragedy, grabe po ang burden po niya. Ang burden na ito ay galing sa Diyos. Kasi every time na may mga ganitong bagyo, mga trahedya, grabe po yung burden po niyan. Halos hindi po yan makatulog. Tulog po kami nung panahon ng kasagsagan po ng bagyo. Kami po mag-aama, ang sarap ng tulog namin. Siya halos hindi makatulog. Mayat-maya nagpe-pray, mayat-maya chinecheck yung aming kapaligiran. Baliktad po sa bahay. Kung sino babae, siya yung parang tumatay yung tatay. Hallelujah. Grabe po burden yan pag may mga ganyan tragedy. Kaya tulad po sa Taal victims, sabi niya, Lord, kahit walang mag-support, ipupush ko po ito, itutuloy ko po ito. Nakakatuwa naman, may mga hinihipo ang Panginoon na, Ma'am Chris, tutulong po kami dyan. Kaya ito pong nangyaring bagyo sa ating ngayon, itong bagyong Christine, nagpe-pray siya eh. Sabi niya, Lord, ano kayang gagawin? Tutuloy ko kaya ito? Ano kayang gagawin ko? And magugulat na lang po siya, may hinihipo na ang Panginoon. Wala pa po yung announcement na magmi-mission po sila sa Bicol. Wala pa po yun. May mga tinatouch na ang Panginoon, nagme-message sa kanya, Ma'am Chris, baka pwede ulit kaming magbigay ng tulong para sa kababayan po natin sa Bicol. Kaya pag-pray po natin yan, sa Bagyong Christine po, marami po tayong matutulungan, marami tayong maabot, marami po tayong masyashare ng Word of God, mga kapatid. Si Ate Chris po ay paka-transparent niyan. Makikita niyo naman po sa kanyang Facebook, yung pong mga pumapasok, lumalabas, talagang hanggang sa huling sentimo. Katulad po nung nangyari po sa Taal victims, ang dami po bumaha talaga ng support, donations. Na po, yung po mga kasama niya sa mga pagta-travel, kapag may mga events siya, may mga event po sila, mga ano po ito, may may-ari po ng van, mga drivers, nagbo-volunteer sa kanya during Taal victims sa pagre-reach out sa kanila. 2 van pinapagamit, libre lahat, gagasan lang. Ganun po yung favor ng Panginoon. Kaya nananalig po ako sa Panginoon, ibe-bless po ito ng Panginoon. Can we say amen to that? Mag-agree po tayo. Ibe-bless to ni Lord at marami po tayong maaabot dito sa pangalan ng ating Panginoon. As I end, tanda mo kapatid, kapag may unos, yakap ka sa Panginoon. Pakiyakap nga yung katabi mo, yakap ka sa Panginoon. Yakap tayo sa Panginoon. Kapag may unos, yakap ka sa mga salita niya. Kapag may unos, yakap ka sa mga pangako ng Diyos. Sa mga pangako niya. Kapag may unos, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. At tandaan mo, nakakayakap ka sa Panginoon dahil yakap ka rin ng Diyos. Kasi kung sa sarili lang nating lakas, pwede na po tayong bumitaw. Pwede na tayong maanod ng mga bagyo, ng unos na ito. Pero salamat sa Diyos, kahit lamig na tayo, kahit ginaw na po tayo, kahit para bang gutom na tayo, hirap na tayo, nakakayakap tayo dahil yakap po tayo ng Diyos. Akap niya tayo. Hawak niya tayo. Manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat dahil hawak mo kami, yakap mo kami, bantayin mo kami. Ikaw ang Panginoon na sumasa amin, ikaw ang Panginoon na kakampi po namin. Ikaw ang Diyos na nag-iingat sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa buhay ng bawat isa na iningatan mo. Salamat sa mga pagsubok na dumarating sa amin na pinahihintulutan mo na kaya namin, Panginoon.
Hindi mo kami bibigyan ng pagsubok na higit sa aming kakayanan. You are faithful, O God. You are just. Thank you, Lord, for allowing trials na kayang-kaya ng aming pananampalataya. Kaya kung may pagsubok kami ngayon, may bagyo, may unos kami ngayon, isang bagay ang tiyak, Lord, kaya namin ito. Dahil hindi mo ito ipapahintulot ko, hindi namin kaya. At salamat, Panginoon, for assuring us, for comforting us that you are the God of restoration. You are our provider, our sustainer, na ang lahat ng bagay na nawala sa amin, Panginoon, nananampalataya kami ngayon sa oras na ito. Lahat ng bagay na nawala sa amin, ibabalik mo ito, O Diyos. Ibabalik mo ito, Panginoon. Higit pa sa dati. Mas marami pa kaysa sa dati. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo, Lord. Lord, nakikita mo po ang pagtatapat, ang paglilingkod ng inyong mga anak. Yakapin mo ang bawat isa. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.